Alam mo ba na posible kang makalabas sa utang kahit walang edukasyon, walang karanasan, at makamit pa ang iyong unang milyon at lahat ng ito ay sa loob ng wala pang isang taon? Parang kabaliwan, hindi ba? Pero iyon mismo ang nangyari sa akin. Ako ay isang kumpletong kabiguan, may utang, malungkot, may sakit, at kumikita lamang ng $4,000 kada taon habang may utang na $6,000. Halos hindi ko na mahiram kahit $2 para maglagay ng gasolina sa kotse. At kahit ganun pa man sa loob lamang ng isang taon, kumita ako ng humigit kumulang $175,000. At sa loob ng 5 taon, lumampas ako sa $1,000,000 kada taon sa pamamagitan ng isang cleaning company na aking itinatag ng walang karanasan. Sabi mo, naniniwala ka ba talaga na nakulong ka sa yugto ng buhay kung saan ka naroroon ngayon? O naghihintay ka lang na may magturo sa'yo kung paano makalabas? Kaya pakinggan mo ako ng mabuti. Dahil kung susundin mo ang ituturo ko ngayon, maaaring magbago ang buhay mo ng mabilis na hindi ka na makikilala ng iyong mga kaibigan. Ang pinakamahirap tanggapin noong una ay ang mapagtanto na ang buong buhay ko ay kontrolado ng isang larawan ng aking sarili na hindi ko man lang alam na dala ko. Akala ko swerte ang problema ko, akala ko hindi patas ang mundo, akala ko tagumpay ay para lang sa may pera, diploma, o tamang koneksyon. Pero ang totoo, ako ay nakulong sa isang invisible na kahon, isang imahe ng sarili ko na nagsasabing, hindi ka sapat. At naniwala ako dito nang hindi nagtatanong. Naranasan mo na ba yon? Parang laging may kulang sa'yo para karapat-dapat ka sa mas magandang buhay. Lumaki akong naniniwala na ako ay ordinaryo lang, limitado, walang malaking tsansa. Pinagtibay ito ng paaralan, ng mga trabaho, at ng mga utang na araw-araw sumisigaw nito. Kumita ako ng $4,000 kada taon at may utang na $6,000. Para akong naghahabol sa sarili kong anino. At tuwing susubukan kong umangat mula sa hukay, may humahatak pabalik sa akin. Hanggang isang araw may tumingin sa mga mata ko at nagtanong, "Bob, bakit hindi mo baguhin ang mga resulta mo?" Parang simpleng tanong, pero hindi ito pumapasok sa isip ko dati. Dahil sa kaibuturan, hindi ko alam na posible yon. Ang pagbabago ng resulta ay nangangailangan munang baguhin ang aking panloob na imahe. At para dito, kinailangan kong maunawaan na ang isip ay parang isang sinehan. Ang imahe na dala mo sa loob ay ang pelikulang ipapakita sa iyong buhay. Kung iniisip mo na hindi ka sapat, ang buong mundo ay ayusin ang sarili nito upang patunayan ang paniniwalang iyon. At alam mo ba ang pinakamakakakilabot? Ang imaheng iyon ay naitanim sa iyo nang hindi mo namamalayan mula sa iyong mga magulang, guro, kapitbahay, masasamang karanasan, trauma. Hindi mo pinili ito pero buhay mo hanggang ngayon ang epekto nito. Nang maunawaan ko ito, parang may nagbukas ng ilaw. Napagtanto ko na walang taong nabubuhay lampas sa imahe na dala niya tungkol sa sarili niya. Wala. Kahit gaano ka man magsumikap, mag-aral ng mabuti, gawin ang lahat ng tama, kung sa puso mo ay naniniwala kang hindi ka kaya, ang tagumpay ay palaging lulusot sa iyong mga daliri. At dahil dito, maraming tao ang pagod, frustrated, iniisip na ang problema ay kawalan ng oras o oportunidad. Pero hindi iyon ang tunay na problema. Ang problema ay ang sariling imahe. At hanggat hindi ito nagbabago, wala ring magbabago. Marami ang nagtatanong sa akin, "Bob, saan ba ako magsisimula?" At palagi kong sinasabi, magsimula ka sa pagtitig sa loob. Ano ba talaga ang pinaniniwalaan mo tungkol sa sarili mo? Nakikita mo ba ang sarili mo bilang isang taong kaya niyang kumita ng $1,000,000? O parang isang bagay pa rin na mula sa ibang mundo? Maaari kong ipangako sa iyo, ang unang milyon ay hindi lalabas sa iyong bank account, lalabas ito sa iyong isipan. At kung hindi mo kailanman makita ito ng malinaw, maramdaman mo na parang totoo na, hindi mo maaakit ang realidad na iyon. Napansin mo ba kung paano nakakagawa ng mga bagay na para sa karamihan ay imposible ang mga taong may paniniwala sa sarili? Nakilala ko ang isang batang babae na si Mikey. Nang magsimula siyang magtrabaho sa amin, siya ay isang babysitter. Wala siyang karanasan, walang formal na edukasyon sa negosyo, at walang koneksyon. Pero mayroon siyang isang bagay, kuryosidad at handang matuto. Isang araw, sa isang seminar, nakita niya akong nagbabasa ng isang komplikadong libro tungkol sa mental science. Tinanong niya kung ano yon at ibinigay ko ang libro sa kanya. Di nagtagal, ginugol niya ang lahat ng oras niya sa pagbabasa ng lahat ng kaya niyang mahanap. At ilang taon pagkatapos, ang batang babaeng iyon ay naging operations director ng isang internasyonal na kumpanya.
Paano nangyari yon? Nagbago ang imahe niya tungkol sa sarili. At nagbago ang buong mundo kasama niya. Karamihan sa mga tao ay nananatiling bilanggo ng imaheng namana nila mula sa iba. At ito ang nagdudulot ng siklo ng takot, kawalan ng kumpiyansa, at mababang self-esteem. Tinitignan mo ang iyong walang laman na bank account at iniisip mong iyon ang naglalarawan kung sino ka. Tinitignan mo ang iyong resume na walang formal na edukasyon at iniisip mong ito ay isang hadlang. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga pinakamalalaking negosyante, inventor, at maging mga lider na nagbago ng mundo ay hinarap din ang mga ganitong damdamin sa simula? Ang pinagkaiba nila ay nagpasya silang muling isulat ang kanilang sariling imahe. Nagpasya silang hindi na nila tatanggapin ang bersyon ng kanilang sarili na ipinataw ng mundo. Ayon sa agham, ito ay ipinaliwanag sa konsepto ng autoscheme. Ang utak ng tao ay bumubuo ng mental na mapa kung sino ka batay sa mga nakaraang karanasan at paulit-ulit na pangyayari. Ang mapa na ito ang tumutukoy sa iyong mga desisyon, kilos, at maging sa paniniwala mo kung ano ang posible. Sa isang pag-aaral na isinagawa ng Unibersidad ng Stanford, natuklasan ng mga mananaliksik na kapag ang isang tao ay patuloy na nag-imagine ng isang bagong bersyon ng kanyang sarili ng may emosyon at malinaw na pagtingin, nagsisimulang baguhin ng utak ang istruktura ng mga neurons, parang tinatanggap na nito ang bagong imaheng iyon bilang totoo. Hindi ito mistisismo. Ito ay neuroscience. At narito ang isang bagay na hindi sinabi sa iyo, hindi alam ng iyong isipan ang pagkakaiba ng totoo at ng matinding imahinasyon. Kung araw-araw mong iisipin ang sarili mo bilang milyonaryo, kasama ang lahat ng detalye, paano ka nagsusuot, saan ka nakatira, paano ang iyong nararamdaman, sisisimulang tanggapin ito ng iyong utak bilang katotohanan. Doon nagsisimula ang mahika. Nagbabago ang iyong mga kilos, mga salita, at enerhiya. At bilang resulta, nagbabago ang iyong mga kinalabasan. Ngunit siyempre, karamihan ay hindi ito ginagawa. Bakit? Kasi parang nakakatuwa. Parang masyadong simple. Pero tanungin kita, alin ang mas nakakatuwa? Ang araw-araw na mag-visualize ng buhay ng iyong mga pangarap o ang maghintay ng 10 taon na frustrated sa parehong lugar, ginagawa ang parehong mga bagay, umaasang may magbabago ng kusa. Kailangan mong magdesisyon ngayon kung aling kwento ang ipagpapatuloy mong sasabihin sa iyong sarili. Ang kwento ba ng hindi maiiwasang pagkabigo? O ang kwento ng posibleng pagbabago? Kumuha ka ng papel at isulat, buong buo, ito ang bagong imahe ko sa aking sarili. At ulitin ito hanggang tanggapin ito ng iyong utak bilang totoo. Marahil iniisip mong hindi ito gagana. Siguro iniisip mo, iba ito sa mga nakasanayan ko. Naiintindihan kita. Ako rin ay nagduda noong una. Pero alam mo ba kung ano ang nagpapanatili sa akin? Nakita ko na ang alternatibo ay manatiling taong wasak, frustrated, na naghahanap ng 200 piso para lang makabili ng gasolina. At alam ko nang mabuti ang buhay na yon. Kaya nasa iyo ang pagpili. Pwede mong patuloy na pakainin ang imahe ng kabiguan araw-araw nang hindi namamalayan o maaari kang magsimulang itanim ngayon din ang imahe ng tagumpay, kasaganaan, at kalayaan sa loob mo. Kasi ang iyong unang milyon, humigit kumulang 1 milyong euro, ay umiiral na. Naghihintay lang ito na maging taong naniniwala kang karapat-dapat mo itong matanggap. Isa sa pinakamalaking ilusyon na nagpapanatili sa mga tao sa kanilang kalagayan ay ang paniniwala na kailangan nilang maghintay sa tamang kondisyon. Maghintay na magkaroon ng pera, maghintay ng oras, maghintay ng mga panlabas na pangyayari na sa katotohanan ay bihirang dumating. At ano ang resulta? Karamihan ay hindi talaga nagsisimula. Sabi nila, pagkaroon ako ng pera, gagawin ko, pag may oras ako, sisimulan ko, kapag kumalma na ang lahat, ayusin ko. Pero lumilipas ang panahon at walang nangyayari. Ang totoo, hindi mo kailangan ang lahat ng iniisip mong kailangan mo. Ang kailangan mo lang ay magdesisyon. Ang desisyon ay laging nauuna bago ang pagkakataon. Palagi. Nang nagsimula akong maglinis ng mga opisina, hindi dahil may kapital, karanasan, o seguridad ako. Mayroon lang akong ideya at kagustuhang magbago. Handa akong gawin ang anumang tapat na trabaho na magpapagalaw sa akin. At iyon ang ginawa ko, kumuha ako ng timba, walis, at naghanap ng mga kontrata, isa-isa. At alam mo ba ang natuklasan ko? Hindi tumutugon ang universo sa takot. Tumutugon ito sa pagkilos. Gusto mo bang malaman kung bakit nananatiling nakabara ang karamihan?
Kasi sinusubukan nilang mabuhay ang bagong buhay gamit ang lumang pananaw. Sabi nila gusto nilang umunlad, pero patuloy pa rin ang pag-iisip ng isang taong limitado. Sabi nila gusto nilang maging malaya, pero patuloy pa rin silang humihingi ng permiso para magbago. Naghihintay silang dumating ang motibasyon na parang isang hindi inaasahang bisita. Pero ang motibasyon ay hindi ang nauuna. Ito ay bunga ng pagkilos. Nakikita ko ito palagi, mga taong puno ng potensyal, ngunit nagdadalawang isip sa harap ng pagkakataon. Sinasabi nila, paano kung hindi ito magtagumpay? Pero ilan lang ang nagtatanong, paano kung magtagumpay? Napag-isip-isip mo na ba yon? Paano kung magtagumpay? Paano kung ang proyekto na nasa isip mo ang simula ng lahat? Paano kung ang desisyong iniiwasan mo ay siya palang mahalagang pagbabago na kailangan mo? Si Janice ay isang perpektong halimbawa. Isang karaniwang babae, walang malalaking yaman, walang mana, walang iasamang das. Pero ginawa niya ang halos walang lakas loob gawin, kumilos siya. Nakita niya ang pagkakataon kahit ito'y delikado. Tinahak niya ang daan. Hindi dahil madali, kundi dahil alam niya ang gusto niya. Ngayon, isa siya sa mga namungunang leader sa mundo ng network marketing. Hindi siya naroroon sa tamang lugar sa tamang oras. Ginawa niya ang tamang oras sa pamamagitan ng tamang desisyon. Ang mga pagkakataon ay hindi dumarating na nakaayos, nakabalot, may label na ligtas. Dumadating sila na may anyo ng trabaho, kawalang katiyakan, at hamon. At karamihan ay tumatakas dito. Tumatakas sa responsibilidad na yakapin ang kanilang sariling kadakilaan. Hindi ka nandito upang itago ang iyong liwanag. Nandito ka upang lumago at magpalawak. Ang tunay na paglago ay nangyayari lamang kapag tunay kang nag-commit sa kung ano ang iyong nais. Hayaan mo akong ibahagi sa iyo ang isang natutunan ko habang pinag-aralan ang mga antas ng vibrasyon at kamalayan. Lahat sa universo ay patuloy na gumagalaw. Lahat ay may partikular na frequency ng pag-vibrate. Hindi ito mistisismo, ito ay agham. Kapag nagdesisyon kang buong puso, nagbabago ang iyong frequency. At nagsisimula kang makaakit ng mga bagong bagay. Ngunit hanggat patuloy kang nagdi-vibrate ng kakulangan, pagdududa, at takot, iyon din ang babalik sa iyo. Ang desisyon ang punto ng pagbabago mula sa buhay na meron ka patungo sa buhay na nais mo. At ito ay isang tunay, hindi mapapalitang desisyon. Hindi ito yung tipo ng desisyon na susubukan ko lang o titingnan ko kung ano ang mangyayari. Ito ay isang desisyon na nararamdaman mo sa iyong puso, na nag-aalab sa loob mo. Na nagtutulak sa iyo na gumising ng mas maaga, mag-aral pagkatapos ng trabaho, harapin ang hirap ng hindi inaalis ang tingin sa iyong layunin. At alam mo ba ang nangyayari pagkatapos noon? Nagsisimulang tumugon ang universo. Dumadating ang mga taong hindi mo inaasahan. Nagbubukas ang mga pintong matagal nang nakasarado. Lumilitaw ang mga bagong ideya. Ngunit wala sa mga ito ang nangyayari bago ang desisyon. At dito nagkakamali ang marami. Naghihintay silang kumilos muna ang universo. Ngunit ikaw ang kailangang gumawa ng unang hakbang. Kahit maliit man ito, ang mahalaga ay tunay ito at may intensyon. Maraming nagtatanong, paano ko malalaman kung tamang panahon na? Sasabihin ko, walang tamang panahon. Ang meron lang ay ang iyong desisyon na ngayon na ang panahon. Akala mo ba handa na ako noong iniwan ko ang bombero para magtayo ng kumpanya sa paglilinis? May mga utang ako, wala akong formal na edukasyon, at ang tanging payo na natanggap ko ay, basahin mo ang librong ito araw-araw. At ginawa ko. Naniniwala ako. Hindi dahil posible na, kundi dahil nagdesisyon akong gawing posible. Hindi mo kailangang hintayin na magbago ang iyong realidad para baguhin ang iyong saloobin. Ang iyong saloobin ang siyang nagbabago ng realidad. Ang panloob na pagkilos ang nagbabago ng panlabas. At kung naghihintay ka pa rin na maging perpekto ang lahat bago magsimula, hayaan mong sabihin ko ang isang bagay na maaaring magbago ng iyong buhay, sapat na ang meron ka para gawin ang susunod na hakbang. At iyan lang ang mahalaga ngayon. Hindi nagsisimula ang iyong kwento kapag perpekto na ang lahat. Nagsisimula ito kapag nagdesisyon ka na hindi mo na kailangang maghintay pa. Nasapat na ang pag-survive. Oras na para mamuhay ng may layunin, direksyon, at tapang. Dahil ang oras ay tumatakbo. At kung magpapatuloy kang maghintay, balang araw, titingin ka sa likod at malalaman mong ang pinakamalaking pagkakamali mo ay hindi nagsimula ng panahong gusto ka na ng lahat ng nasa loob mo. Kaya tinatanong kita, ano pa ang hinihintay mo para kumilos?
Kung talagang gusto mong baguhin ang iyong buhay, magsimula ka sa kung nasaan ka, gamit ang meron ka ngayon. Hindi ang sitwasyon ang nagpapasya ng tagumpay. Desisyon ang nagpapasya. At ginagawa mo na ang desisyong iyon sa sandaling ito, kahit tahimik man. Natanong mo na ba kung bakit kahit na nagdesisyon kang baguhin ang buhay mo, magsimula ng bago, at kumilos, parang bumabalik lang sa dati ang mga bagay? Parang may nakikitang puwersa na hilahin ka pabalik sa lumang gawi. May pangalan ito. At hindi ito malas. Ito ay paradigma. At hanggat hindi mo naintindihan kung ano ito, at higit sa lahat, kung paano ito malalampasan, mananatili kang nakakulong sa parehong siklo, nagsisikap ng husto pero kakaunti lang ang progreso. Ang paradigma ay parang programang naka-install sa iyong subconscious mind. Isang otomatikong sistema na nagtutukoy kung paano ka mag-isip, paano ka tutugon, kung magkano ang karapat-dapat mong kitain, at anong lifestyle ang iniisip mong kaya mong buhayin. At ang pinakakatakot, ang sistemang ito ay na-install nang wala kang pahintulot. Nilikha ito mula sa paraan ng iyong pagpapalaki, mga paniniwala ng iyong mga magulang, mga takot na minana mo, at mga karanasan mo noong bata at kabataan. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay ng buong buhay nila sa ilalim ng sistemang ito nang hindi man lang alam na ito ay naroroon. Nang nagsimula akong magbago, inisip ko na sapat na ang mag-aral, ilapat ang natutunan, at magsikap ng mabuti. At sa simula, parang gumagana nga. Pero di nagtagal, nandyan na naman ako, inuulit ang parehong mga pagkakamali, sinisira ang mga resulta, nahuhulog sa parehong bitad. Parang tumatakbo ka pero may tali sa bukong-bukong. Matapos ng mahabang panahon, naunawaan ko, hindi lang kaalaman ang kailangan ko. Kailangan kong baguhin ang aking paradigma. At ito, kaibigan, ay nangangailangan ng higit pa sa pagsisikap. Nangangailangan ito ng kamalayan. Sinubukan mo na bang kumita ng mas maraming pera tapos bigla kang nagkasakit, nagkaroon ng hindi inaasahang problema, o sinabotahe mo ang pagkakataon na nasa harap mo na? Iyon ang paradigma na ipinagtatanggol ang teritoryo nito. Ginawa ito upang panatilihin kang eksaktong nasa kung nasaan ka. Ayaw nito ng pagbabago. Dinisenyo itong panatilihin kang iligtas, kahit na ang kaligtasan na iyon ay kapalit ng iyong mga pangarap. Sinasabi nito, hindi ito gagana. Delikado ito. Mas mabuting huwag subukan. At ang pinakamasama, nagsasalita ito gamit ang iyong boses, tono, at lohika. At naniniwala ka rito. Ang araw na napagtanto ko na ang aking paradigma ang kumokontrol sa akin ay isang malaking gulat. Nasa London ako noon, palabas mula sa Playboy Club, pagkatapos ng isang gabi ng walang ingat na paggastos. Sa panahong iyon, kumikita ako ng napakalaking halaga, humigit kumulang 50,000 piso bawat buwan. Ngunit pakiramdam ko ay isang impostor ako. Walang laman. Hindi matahimik ang isip ko. Sa gitna ng kaguluhang iyon sa aking isipan, isang tanong ang sumagi sa akin na parang pumigil sa akin, paano ako mula sa isang taong wasak at walang pag-asa ay naging ganito kalaki pero pakiramdam ko ay naligaw pa rin? Doon ko naunawaan na ang problema ay hindi nasa mundo sa paligid ko. Nasa loob ko ang tunay na suliranin. Mahigit 9 na taon ang ginugol ko bago ko lubos na naunawaan ang nangyari sa akin. Nag-aral ako ng parang baliw. Binasa ko ang mga akda ng mga dakilang may akda, sumisid ako sa Biblia, Bhagavad Gita, Quran, agham ng isip at quantum physics. At isang araw, sa wakas ay naunawaan ko, ang pagbabago ay nagsimula nang magsimulang magbago ang aking paradigma. Hindi ito swerte. Hindi ito aksidente. Ito ay isang malalim na pagbabago sa istruktura ng aking pag-isip. At nagawa ko ito sa pamamagitan lamang ng araw-araw na pag-uulit ng mga bagong ideya. Nag-aral ako araw-araw. Binasa ko ang parehong mga libro ng maraming beses. Nagsulat ako ng mga affirmations. Inilalarawan ko ang sarili ko na namumuhay sa buhay na gusto ko, kahit na ang lahat sa paligid ko ay nagsasabi ng kabaligtaran. Pinapatunayan ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral tungkol sa neuroplasticity na ang utak ng tao ay nababago. Nagbabago ito batay sa paulit-ulit na mga pattern ng pag-isip at pag-ugali. Ngunit may likas na pagtutol sa pagbabago dahil ang utak ay nakaprograma para makatipid ng enerhiya. Mas gusto nito ang pamilyar kahit na ang pamilyar na iyon ay kahirapan, pagkadismaya, o pagiging karaniwan. Kaya ang pagbabago ng paradigma ay parang muling pagprograma ng isang lumang software. Kailangan ng pagtitiyaga. Kailangan ng pag-uulit.
Kailangan mong maging emosyonal na konektado sa bagong imahe ng kung sino ang gusto mong maging. Ang pagkakamali ng karamihan ay sinusubukan nilang magbago lamang sa antas ng kamalayan. Nanonood sila ng mga inspirasyonal na video, nagbabasa ng libro, nagtatakda ng layunin. Pero hindi nila naaabot ang subconscious. At doon nakatira ang paradigma. Doon nakatago ang mga paniniwala mo tungkol sa pera, karapatan, tagumpay, kabiguan. Kaya doon dapat mangyari ang pagbabago. Paano ito nangyayari sa praktika? Dalawang paraan, sinasadyang pag-ulit at emosyonal na epekto. Pinili ko ang pag-ulit. Pinapakinggan ko ang parehong mga audio araw-araw, minsan daan-daang beses. Binabasa ko ang parehong mga bahagi. Inuulit ko ang parehong mga affirmation. Hanggang ang bagong katotohanan ay nagsimulang palitan ang luma. Parang pagbagsak ng pader, isang bloke bawat araw. At sa bawat araw na nagpupursigi ako, lalong lumalakas ang bagong imahe. At ang luma ay humihina. Ito ay isang proseso. Hindi ito mahika. Pero ito ay tiyak. Mapapansin mo kapag nagsimulang bumigay ang paradigma. Kasi magsisimula kang kumilos ng iba. Magsisimula kang magsabi ng hindi sa mga dati mong kinatatakutan. Magsisimula kang lumayo sa mga kaibigang nagpapalakas lang ng iyong lumang pagkakakilanlan. Magsisimula kang gumugol ng mas kaunting oras sa pagpapaliwanag ng iyong mga pangarap at mas maraming oras sa pagtupad ng mga ito. Magsisimula kang maramdaman na ang pagbabago ay nangyari na kahit bago pa man ito lumitaw sa materyal na mundo. Pero mag-ingat, lalaban ang paradigma. Susubukan kang hilahin pabalik. Gagamitin ang iyong mga emosyon laban sa iyo. Magdadala ito ng mga duda, takot, at pagnanais na huminto. At dito papasok ang disiplina. Ang disiplina ay ang pagbibigay ng utos sa iyong sarili at pagsunod dito. Kahit wala kang gana. Kahit walang resulta. Kahit lahat ay tila pareho lang. Sa sandaling ito ay nilalampasan mo na ang lumang programa. At kung magpapatuloy ka magbabago ang lahat. Maraming tao ang lumalapit sa akin at nagsasabi, "Bob, sinubukan kong magbago pero bumalik ako sa simula." Tinanong ko, gaano katagal mong sinubukan? Karaniwan ang sagot, 1 linggo, 10 araw. Hindi sapat iyon. Nasa iyo ang paradigma ng mga dekada. Hindi mo ito mababasag sa loob ng 1 linggo. Pero kung talagang maglalaan ka ng sarili mo at gagawin itong paraan ng buhay, wala itong ibang pagpipilian kundi magbigay daan. Kaya kung nais mong baguhin ang iyong pinansyal na katotohanan, ang iyong personal na buhay, ang iyong relasyon sa tagumpay, simulan mo sa pagbabago ng sistemang kumokontrol sa lahat ng iyon. Obserbahan ang iyong mga pattern. Isulat muli ang iyong mga paniniwala. Turuan muli ang iyong isip araw-araw. Dahil hindi ang mundo ang kailangang magbago. Ikaw ang kailangang magbago. At kapag nagbago ka, walang ibang magagawa ang mundo kundi ipakita ang pagbabagong iyon. Sa maraming taon, naniwala ako na kailangan ko ng maraming mga paunang kondisyon upang mabago ang buhay ko. Kailangan ko ng perpektong plano, mga makapangyarihang koneksyon, swerte. Ngunit pagkatapos naganap na mabago ang aking realidad at makita ang daan-daang iba pa na nagawa rin ito, naintindihan ko ang isang bagay na naging susi, ang kailangan mo talaga ay ang tunay na pagnanais. Pero hindi yung pagnanais na salita lang. Hindi yung sabihin na gusto kong yumaman tapos mabuhay na parang imposible yon. Kundi isang pagnanais na buong puso, buong isip, buong katawan. Isang desisyon na napakalakas na nagiging enerhiya, at ang enerhiyang iyon ang nagbabago ng lahat sa paligid mo. Karamihan sa mga tao ay nagkakamali sa pagitan ng pagnanais at intensyon. Sinasabi nilang gusto nila pero kumikilos na parang hindi naman talaga ganoon kalakas ang kanilang hangarin. Nais nila ng isang masaganang buhay. Ngunit hindi nila tinitigil ang mga gawi na nagpapalagay sa kanila sa parehong lugar. Nais nila ng kalayaan, ngunit patuloy silang nagtago sa likod ng mga dahilan. Nais nila ng tagumpay, ngunit takot sila sa paghuhusga ng iba. Ang tunay na pagnanais ay iba. Ito ang nagtutulak sa iyo. Ito ang sumisipsip sa iyo. Ito ang nag-aangat sa iyo mula sa kama sa umaga na may apoy na hindi mapapatay. At kung hindi mo pa ito nararamdaman, marahil ay hindi mo pa ito gustong-gusto ng sapat. Sinabi ni Andrew Carnegie kay Napoleon Hill, walang sinuman ang handa para sa isang bagay hanggat hindi niya pinaniniwalaan na kaya niyang makuha ito. At ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang aral na naranasan ko. Dahil hindi sapat na manalangin lang.
Kailangan mong maniwala na posible na ito para sa'yo. At ang paniniwala sa antas na yon ay hindi lang isang mental na pagsasanay. Isa itong kalagayan ng isip. Ito ang kapag nararamdaman mo sa kailaliman ng iyong puso na ito ay totoo na, kahit wala pa ito sa harap mo. Ito ang kapag kumikilos ka na parang nangyari na ito. Ito ang kapag tumigil ka sa pagdududa at nagsimulang mabuhay na para bang tiyak na makakamit mo na ito. Maraming nagtatanong sa akin, Bob, paano ko papaunlarin ang paniniwala na ito? At tapat kong sinasabi, kailangan mong ireprogram ang iyong isip. Kailangan mong magbasa, ulitin, mag-visualize, ipahayag, hanggang ang bagong paniniwala ay mapalitan ang luma. Kailangan mong isabuhay ang imahen ng iyong hinaharap araw-araw, na para bang ito ay kasalukuyan na. Dahil ito ang lumilikha ng pagkakaugnay sa pagitan ng iyong pag-isip at iyong enerhiya. At kapag may pagkakaugnay, tumutugon ang universo. Naaalala ko ng malinaw ang araw na isinulat ko sa isang piraso ng papel ang pangungusap na ito, magtatayo ako ng isang kumpanya na magsisilbi sa buong mundo. Noon, isa lamang akong dating bombero na may mga utang hanggang liig, walang anumang formal na edukasyon, walang kapansin-pansing karanasan. Pero isinulat ko ito dahil gusto ko. At hindi lang basta gusto, nagpasya ako na ito ang magiging katotohanan, kahit ano pa ang mangyari. Alam mo ba ang nangyari? Makalipas ang ilang taon, tumawag ang aking koponan at sinabi, opisyal na kaming naroroon sa lahat ng bansa sa mundo. Ang imahen iyon ay naging realidad. Hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil matibay kong pinanatili ang ideyang iyon sa loob ko sa loob ng maraming taon hanggang ito ay nabuo. Hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon. Hindi mahalaga kung ikaw ay walang pera, nag-iisa, o nawawalan ng pag-asa. Kung talagang gusto mo, at kung ang pagnanasang ito ay naglalagablab sa loob mo hanggang sa itulak ka araw-araw, makakamit mo ito. Dahil ang tunay na pagnanais ay nakakahanap ng daan. Ang tunay na pagnanais ay humahatak ng tamang tao, tamang mga ideya, tamang mga pagkakataon. At ang pinakamahalaga, ang tunay na pagnanais ay ginagawang ikaw ang taong may kakayahang gawin ito. Alam kong baka nasubukan mo na noon. Baka nabigo ka. Baka may mga taong tumawa sa iyong mga pangarap o minura ka. Naiintindihan ko. Naranasan ko na rin. Narinig ko ang mga taong nagsabing baliw ako, na imposible ito, na masyado akong nangangarap. At sandali, naniwala ako sa kanila. Pero sa isang punto, nagpasya akong ang aking tinig ang kailangang mas malakas kaysa sa kanila. Na ang aking pagnanais ay kailangang sumigaw ng mas malakas kaysa sa takot. At doon nagsimula ang pagbabago. Hindi mo kailangang humingi ng pahintulot para magnais. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong pangarap sa sinuman. Kailangan mo lang magnais. Totoo. Matindi. Walang pag-aalinlangan. At kapag ang pagnanais na yon ay mas malakas kaysa sa iyong mga dahilan, mas malakas kaysa sa iyong mga takot, mas malakas kaysa sa iyong lumang kwento, saka ka magsisimulang gumalaw sa isang ganap na bagong direksyon. Ang pagnanais ay buto. Ang desisyon ay lupa. Ang disiplina ay patubig. At ang resulta ay isang hindi maiiwasang anihan. Pero nagsisimula ang lahat sa apoy na ito sa loob mo, sa tama na lumalabas sa iyo. At kung nararamdaman mo na papalapit na ang tama na ito, kung nararamdaman mo na hindi mo na kayang magpatuloy sa ilalim ng iyong potensyal, ngayon na ang oras. Hindi bukas. Ngayon. Dahil sa bawat segundo na ipinagpapaliban mo ang iyong hinaharap, lumalaki ang takot. Pero sa bawat segundo na pinipili mong harapin ito, lumiliit ang takot. Kailangan mo lang ng isang bagay. Talagang pagnanais. At kung nararamdaman mo ito sa iyong dibdib ngayon, mas malapit ka na kaysa sa iniisip mo. Dahil ang iyong pagnanais ang simula ng lahat. At lahat ng umiiral sa mundo, lahat ng nilikha ng tao noon sa isang sandali, nagsimula sa isang simple, malalim, at makapangyarihang gusto ko. At kung may isang bagay na gusto kong ipaalala sa iyo ngayon, iyon ay, lahat ay nagsisimula sa loob mo. Ang unang milyon, ang personal na pagbabago, ang buhay na tunay mong ninanais, wala sa mga ito ang mangyayari sa labas bago maganap sa loob. Kapag binago mo ang paraan ng pagtingin mo sa sarili, ang paraan ng paggawa ng desisyon, ang paraan ng paniniwala mo, nagbabago ang buong mundo sa paligid mo. Hindi dahil nagbabago ang mundo ng kusa, kundi dahil nagiging ibang tao ka. Isang taong humahatak, nakakamit at nagbabago. Ngayon, kung ito ay may kahulugan para sa iyo, at kung naramdaman mo na may gumagalaw sa loob mo, handa ka nang umakyat ng isang hakbang pa.
Ang susunod na video na lalabas sa iyong screen ay magdadala sa iyo ng mas malayo pa. Isa pa itong hakbang sa paglalakbay ng karunungan at paglago na magpapabuti sa iyo ng 1% mula sa kung ano ka ngayon. At maniwala ka sa akin, ang 1% na iyon ay may malaking epekto. Salamat sa pagsama sa akin hanggang ngayon. Hinihintay kita sa susunod na video. Sama-sama tayo.